Panginoon, ngayong umaga ang aking speaker po. Ang ating speaker po ay ordained as bishop by the World Evangelical Alliance and Philippine Council of Evangelical Churches during ABCOP National Assembly noong February 18, 2016. Siya din po ay isang certified public accountant, CPA po ang ating speaker. And currently, siya po ang ating national minister sa ABCOP since 2007. He is also the Deputy Director of PCEC and PhilRads, a Corporate Treasurer of PCEC and PhilRads since 2019, Corporate Treasurer of Church Assistance Program, kaya makakaloon po tayo. A Board of Trustees member and former Chairman of International Needs Philippines, and he is also a candidate of Doctor of Theology sa Asia Baptist Graduate Theological Seminary sa Baguio po. Masters of Organizational Leadership, Philadelphia, USA sa Thames University. Masters of Divinity, Masters of Christian Leadership sa Asian Theological Seminary. Bishop, pwede na pala kayo mag-president ng PBIAS. BSc Accounting sa Philippine School of Business Administration sa Quezon City. And nakapag-plant po siya ng 2 churches. Nakapag-pastor po siya ng 4 churches. And now, kasama po niya si Ate Salve, who is also a BSc Management sa PSBA. Si Elise or si Elisha, nandito din po, Communications Graduate ng UP and MBA Ateneo Graduate School. Kasalukuyan siya po ang Executive Officer for Tech and Communications ng ABCOP. Meron din po silang isang anak, si Elijah Paul, na nasa Switzerland. Kaya salamat tayo sa Panginoon from Laia. Malayo-layo. Ay dumiretso po dito. Yan daw po natin ang ating mga sarili sa pakikinig na salita ng Panginoon. Bishop Chito Ramos. Pwede na akong tanggalin ba? Malayo naman ako sa inyo, no? Opo, galing po ako ng Laia kanina. Malis kami doon ng 3:00 ng madaling araw. Umuwi kami sa bahay. At punta kami sa Laia kahapon para magkasal. Salamat po sa Lord kasi 2 beses ako nakapag-share ng gospel sa malaking grupo kahapon. Dedication service ng pamangkin ko and then yung kasalan. No? But anyway, last week po, 2 patay ang aking dinalaw. Si Pastor Macanas, kung kilala nyo, ang matandang pastor ng Bawan. At si Pastor Rack Manuel, at alam ko pong kilala nyo si Pastor Rack Manuel, no? Si Pastor Macanas, hindi masyadong mabigat tanggapin kasi ilang taon na ho siyang nananalangin na pauwiin na siya ng Panginoon dahil meron siyang karamdaman at nabalo na siya, siguro nalulungkot dahil nawala yung asawa. At yung kanyang puso ay marami na pong bara. Pero si Pastor Rack, medyo nakakagulat, di ho ba? Ang storya ni Pastor Rack, yung kanyang anak, gustong bumili ng folding bike. Pero ang gusto niya, branded. Sabi ni Pastor Rolly, siguro gustong makatipid ni Pastor Rack. Sabi niya, meron dyan sa labas ng subdivision na folding na bike store. Puntahan ko bukas. So kinabukasan ng umaga, nagpahatid siya sa anak para magtingin ng folding bike. May nagustuhan. So binili na niya, sinakyan niya pa uwi. Papasok lang ho ng subdivision. Pero nung siya'y papasok ng subdivision, merong mabilis na motorsiklong dumaan, nilipad ang kanyang sombrero, hinabol ng isang kamay, gumewang-gewang, tumilapon siya, bumagsak una ang likod ng ulo. Hindi na ho siya nakarecover. Nakaabot ng ospital pero namatay. Bakit ko ito kinikwento sa inyo? Well, minsan nagtataka tayo, bakit may lingkod ng Diyos na nangyayari ang ganito? Iho ba? Di ba kayo nagtatanong, bakit ito matapat na lingkod ng Diyos pero hindi maganda ang kamatayan? Kung kilala nyo si Pastor Jerry Castillo, napakahabang panahon, missionary natin sa Spain. Nakailang balik. Yung huling balik, tinamaan ng COVID Delta, hindi na nakarecover. Well, ito ang gusto kong bigyan ng pansin dahil ang atin hong topic ngayon ay pinamagatang His grace is sufficient for you.
At ito po ay kinuha doon sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7b to 10. At hindi ko na ito babasahin kasi binasa na ito sa atin. So tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na ginawa mo sa amin. At salamat Lord dahil totoo nga po, yung grasya, yung iyong biyaya ay sapat para sa amin. Lord, thank you so much for today. Thank you, Lord. Personally, I would like to thank you for giving me another year to reach the age of seniority. Thank you so much, God, because not everyone is given that privilege, Lord. Thank you so much, God, for everything that you are doing to us, providing for us, protecting us, Lord, giving us peace despite the situation, Lord, of our country, of our economy. Father God, I pray in the mighty name of Jesus that as we listen to you, may your word sing through our hearts, Lord, and may it become alive so that it will be part of our day-to-day living. Lord, I declare my nothingness away from you. I am nothing, but I totally depend on the Holy Spirit to move. Lord, I pray that you anoint not only me, but each and every one of us so that we will not just hear your word, but we will do whatever you are telling us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. His grace is sufficient for us. Kung inyo po nakikita yung ating PowerPoint, yung hong verse 7b ay nagsisimula sa therefore. Tama ba? Pag kayo'y nakabasa ng therefore sa Biblia, kailangan balikan nyo yung pinanggalingan. Kasi pag sinabing therefore, conclusive kasi yan eh. Connector. Therefore, conclusion yon, di ba? So, ano yung pinag-conclusion nun? Well, binasa rin kanina. Kasi si Paul he was being compared with super apostles nung panahon na yon. Kumbaga, parang minamaliit si Paul. Kaya ang sabi niya doon sa 2 Corinthians 11 verse 5, ano pong sabi niya? I do not think I am the least inferior. I'm in the least inferior to those super apostles. Hindi ko po alam kung sino yung pinapatungkulan ng mga super apostles. Siguro sila Pedro nung unang panahon na yon. And Paul called those who were making the comparison as false apostles. Kasi kung hindi nga naman sila false, hindi sila magde-dare na magkumpa-kumpara, di ba? 2 Corinthians 11:13, sabi niya, for such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. They were kind of belittling the ministry of Paul, thus he wrote about his experience. Kaya sinulat po niya yung 2 Corinthians chapter 11 verse 21b and following. Ano ho sabi niya ron? Sabi niya, whatever anyone else dares to boast about, I am speaking as a fool. I also dare to boast about. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they Abraham's descendants? So am I. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and I have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak? I do not feel weak. Who is led into sin? I do not inwardly burn. Siguro pag binasa niyo ho yung sinabi ni Paul, ikukumpara natin yung buhay natin, parang mas grabe yung pinagdaanan ni Paul. Sobra-sobra. Dahil sa kanyang paglilingkod. Di ho ba?
Well, ano hong nakikita natin dito? Yun ay si Paul. Well, unang-una ito ho ang aking nakita. Trials and difficulties exempt no one. Tanungin ko lang ho, meron ho ba ditong hindi nakaranas ng problema? Meron ho bang tao dito na wala pang pinagdaanan sa kanyang buhay? Maliban siguro sa baby, ano? Hindi ho yung matandang baby, ano? Yung batang baby, ang sinasabi ko. Sabi niya, di ba? Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Ano yung thorn in the flesh na sinasabi dito ni Pablo? Well, iba-iba ho yung sinasabi ng mga writers, ng mga theologians. Sabi po ng maraming theologians, ito raw ay isang uri ng sakit o isang uri ng karamdaman. Pero may nabasa din ako na nagsasabi, ito raw ay isang pag-uusig. Well, hindi ko alam. Isang bagay ang sigurado. Ito isang bagay na nagpapahirap sa kanya, kaya hiningi niya sa Diyos na alisin. Lihuma, sabi niya, 3 times I pleaded. Actually, ang sabi niya, hindi nanalangin, kundi nagmakaawa. I pleaded with the Lord to take it away from me. Pero ano ho ang sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Ano ba yung grace na yan? Lagi nating naririnig yung grace. Of course, pag kayo po'y kumuha ng maganda ang kanilang explanation sa grace. God's riches at Christ's expense. Ganda, no? Ang kayamanan ng Diyos dahil sa paghihirap ng Panginoon or at the expense of Christ. It means undeserved favor from God. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya sa atin? Of course, alam natin sa magitan ng ating buhay at higit sa lahat ng buhay na walang hanggan. Di ba ang sarap nung meron kang buhay na walang hanggan? Alam mo na kung saan ka pupunta, di ba? Lahat ng meron tayo, lahat ng nagawa natin, natapos natin, tinatamasa natin, ay biyaya galing sa Diyos. Lahat po yan galing sa Diyos. Wala tayong pwedeng angkinin o ipagmayabang. Kaya nga sabi ho ni Job, di ba? Hubad tayong dumating, hubad tayong aalis. Minsan namatay ho yung Henry C. Sr. Pinag-uusapan nila magkano ang kanyang naiwan. Pero sabi ho nung ang sigurado ang iniwan niya lahat. Wala siyang dinala. Instead, we should always think of our blessings as a gift from God and as opportunities to bless others. No? Dapat maging maingat po tayo sa greed. No? Pag kayo binigyan ng biyaya ng Diyos, yan ay para kayo ay biyayaan at maging pagpapala rin tayo sa iba. At sinabi niya sa Lucas 12:15-21, sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayong lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman, ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, pagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, ibabawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukha naman sa paningin ng Diyos. I think, of course, we know that the greatest manifestation of grace is salvation because it has an eternal effect. I hope lahat po tayo dito ay merong kasiguruhan na tayo ay pupunta sa langit. Actually, we all know that we all deserve to go to hell. And if all people go to hell, God remains to be just because all of us have sinned
and fall short of the glory of God. Di huma. But by God's abundant grace, He saved us. And Jesus did not commit any sin, but He sacrificed Himself so that we sinners might be forgiven or will be forgiven. Sabi nga 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Of course, kung meron po tayong hindi pa nakakasiguro, ang sinasabi lang dito, ang kailangan lang nating gawin upang magkaroon ng kaligtasan ay tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas at isuko ang ating buhay sa Kanya ng buong buo. Ang problema ho minsan, nalilimutan natin yung tinatawag na grace. Di ba? Kaya actually, ang marami hong iglesia ang gumugulo ay yung tinatawag na entitlement. Minsan nagkakaroon ng problema dahil we think we deserve special treatment from God or at least special treatment from the church. Di ba? Minsan iniisip natin na dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo ay aktibo sa gawain, hindi na dapat tayo nakakaranas sa mga pagsubok at problema. Meron po kami dating miyembro sa Kamyas, matagal lang panahon. Siya ho ay aktibo, nagsishare ng gospel, etc., etc. Pero tinamaan ho siya ng cancer. And she died at the age of 36. And people were asking, bakit? Isa lang ho ang sigurado. Alam ng Diyos ang lahat na nangyayari. At maliwanag ang pangako ng Diyos sa atin. Well, the fact is we are not exempted from trials and difficulties, especially many of those are consequences of our actions and decisions. Even Christ, di ba? Nagbata siya, naghirap. At ang katotohanan, lahat ng lingkod ng Diyos ay nakaranas ng problema at pagsubok. Lahat ho ng mga apostles ng Panginoon ay iba-iba ang uri ng kamatayan. Mahirap ang alang naging kamatayan. We are not exempted from trials and difficulties. Pero ang isang bagay, there are reasons for trials and difficulties. Pag kayo huy nagkaroon ng problema, ang unang tanong dapat nating itanong is, ano ba Lord ang gusto mong matutunan ko? Ano ba ang layunin mo? Di ba? Unang-una, to develop our character. Ito ho ay isang katotohanan. Mas mahalaga sa Diyos ang ating character kaysa sa ating comfort. Bakit ko nasabi yun? Kasi yung comfort darating. Pag dumating yung comfort na yun, sa kabilang buhay, hindi na yun mawawala. Hindi na yun matatapos. Di ba? We will be with God forever and ever, all throughout eternity. Di ba? Pero habang tayo wala pa doon, ang gustong makita ng Diyos sa atin, yung ating karakter. Yung ating pagkatao. Yun ay mahalaga sa Diyos. Yung ating pagka-Kristiyano. Sabi po sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. May dahilan ng Diyos, di ba? To develop our character. Pangalawa, to keep us from being conceited. Alam niyo ho ang katotohanan, lahat tayo may kanya-kanyang angking kayabangan. Tama ba? Di ba? Masarap magkwento, di ba? Kasi kung ang taong walang kwento, walang kwenta. Tama ho ba yun? Pag walang kwento, walang kwenta. O, subukan natin. Kung yun ho pagiging conceited, di ba? Yung mataas ang pagtingin sarili. Pag kayo ho'y tumitingin sa group picture, sino ho ang una nyong tinitingnan? Ibang tao ba? Ay, hindi. Saka na yung ibang tao, ako muna. Di ba?
Sabi nga niya, di ba? Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Sometimes it's a result of our actions and decisions. Halimbawa, alam naman natin bakit si Moses hindi nakapasok sa lupang pangako? Kasi he disobeyed. Sabi ng Diyos, utusan mo yung bato. Ang ginawa niya, pinukpok. Di ba? Minsan ganito ang gusto natin gawin sa mga mananampalataya. Dapat kakausapin lang, pero gusto natin pukpukin Di ba? Minsan nangyayari ho ito, di ba? Ako rin, Ate Linda, dumaan ako dyan kanina. Ayaw tumabi ng mga tao. Masarap sanang pukpukin, Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Si David. Bakit si David namatayan ng anak? Of course, alam naman natin kung bakit naman, kung kailan siya nagpahangin doon sa tuktok ng bahay, saka naman naligo si Bathsheba. So nagsimula yung kanyang kasalanan sa pagnanasa, nauwi sa pangangalunya, nauwi sa pagpatay, at nauwi sa cover-up. May consequence ng kasalanan. And result of sinfulness and greed of men. Bakit mataas ang gasolina ngayon? Dahil sa gera. Tama ba? Bakit may gera? Dahil sa greed. Kung tutuusin, iniisip ko minsan, grabe, ang daming naapektuhan, ang daming namatay, ang daming nawala ng bahay, ang daming nawala ng pamilya because of one person. Dahil lang kay Putin. Minsan pinapanahan ko, Lord, kayo na bahala kay Putin. Kasi pag nawala si Putin sa isip natin, makawala na yung problema. Grabe, sabi ho nila, yun daw gera sa Ukraine, baka tumagal pa hanggang 5 taon Buti na lang, bumaba nung last week yung crudo, bababa daw ulit next week. There are reasons for trials and difficulties. Third, God's answer depends on His will. Sabi ho sa 2 Corinthians, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh. Verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. No, don't misunderstand me. Faith is very important. Maraming beses na ho tayong nakabasa sa Biblia na sinabi ng Panginoon, it's because of your faith. Your faith has healed you. Di ba? Ang dami na nun. Maraming pagkakataon. Napaka-importante sabi ng Panginoon, if you have faith as small as a mustard seed, you can even command the mountains to move. Minsan, hindi lang yung faith natin, pati faith nung nasa paligid natin. Di ba? Yung mga nagdala ng mga hindi na makagulapay na tao at ang daming tao na nagpipraise ang Panginoon sa Kristo, inihulog nila doon sa bahay. Ang sabi ng Panginoon, because of your faith, kaninong faith? Doon ba na hindi makagulapay? Hindi ho. Dahil sa faith ng mga nagdala. Di ba? Pag nananalangin at pinagaling, maraming pagkakataon is not because of the faith of the one being prayed for, but because of the faith of the one praying. Si Pastor Manny, marami ho siyang mga testimonies about God's healing because of faith. Because of faith, sometimes of other people, of the people around us. Siguro hindi ko na basahin yung pangyayari na yun, no? Faith is extremely important. However, I believe that more than faith, the greatest factor in God's answer to our prayers is His will. Kalooban pa rin ng Panginoon. Paul had great faith. Malakas ho ang pananampalataya ni Pablo, di ba? Pero bakit meron pa rin siyang thorn in the flesh? Bakit? Si Pablo, nagbuhay na ng patay. Naalala niyo ho yun?
Hindi lahat ng panalangin ni Pablo ay tinugon ng Diyos. Si Pablo, sabi doon sa Gawa 19:11-12, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o damit ng kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masamang spiritong nagpahirap sa kanila. Nasubukan nyo na hubang si Pastor Third ay hilingan nyo ng panyo at inilapat doon sa may sakit? Hindi pa, ano? Si Oscar kaya? Pastor Oscar. Si Pablo, grabe, no? Pero mo yung panyo lang. O kaya yung damit niya, pwedeng magpagaling ng may sakit, di ba? Kahit mga demonyo ay kilala si Pablo. Sabi po doon sa Acts chapter 19, verse 13, may isang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masamang spirito. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang spirito sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Iseba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang spirito, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang spirito. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na yon. Si Pablo'y bumuhay ng patay. Sabi nung unang araw ng Sanlinggo kami nagkatipon upang magpirapiraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Sapagkat aalis na sa kinabukasan, maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana isang binata na ang pangalan Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 2 palapag ng kanyang kinaroroonan. Kaya patay na nang siya'y buhatin. Nanaog si Pablo, niyakap ang binata at sinabi, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanhig si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inuwi at ito ay nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Isang bagay ho ang nakita ko doon. Mahaba pala mag-sermon si Pablo. Inabot ang ating gabi. Sino ba namang hindi aantukin? Kaya lang, warning lang po, mag-iingat kayo. Baka ho kayo mahulog. Hindi ho ako, wala pa akong karanasang pagbuhay ng patay. Alam niyo ho ba kung ano yung unang outreach ng Iglesia ng Jerusalem? Di ba? Antioch. Marami ho raw sa taga-Pasig ay nagmula sa Antioch. Pag may nagsasalita, ina-Antioch. Anyway, but even Paul, despite the fact that God worked wonderfully, marvelously sa kanyang buhay, hindi lahat ng panalangin ni Pablo ay sinagot ng Diyos ayon sa kanyang inaasahan. Ang Diyos ho'y sumasagot. Wala hong kaduda-duda. Pero kahit si Pablo, hindi rin sinagot ayon sa kanyang inaasahan. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient, for my grace is sufficient, no? It's made perfect when we are at the lowest point of our lives, no? My power is made perfect in weakness. Alam niyo ho, ang aking asawa, matagal na ho siya at ilang beses na yan nakaranas ng himala. Siguro na, ikwento ko na sa inyo, di ba, nung ako tinawag ng Panginoon, ayaw ng asawa kong sumama. Ayaw niya ang maging pastor's wife. Kasi nga naman, yung aking kapitbahay na pastor, araw-araw, naaamoy namin ang ulam, daing at tuyo. Nung panahon na yun, ako po yung nagtatrabaho sa Benguet and I was about to transfer to IBM Philippines. Nung panahon na yun, IBM Philippines ang pinakamalaking computer company. Yung mga panahon na ang malalaking computer ay kasinlaki ng isang buong kwarto. Yeah? Natatandaan niyo ba yun, mga senior?
Nung ako ho'y auditor, 1987, kami ang unang bibigyan ng laptop. Unang laptop, IBM laptop. Nag-uusap kami, paano natin uubusin ang hard disk niyan in 9 megabytes? Nakatawa, no? 9 megabytes, hindi maubos. Anyway, libre ang aking asawa sa hospitalization, pitong buwan na siyang ginagamot, meron siyang malaking bato sa urethra o sa ureter. Wala hong nangyayari. Sabi ng asawa ko, paano tayo pag ikay nagpastor? Ang laki-laki ng offer na support, 3,000 pesos a month kasama ng housing. Delayed pa ho yun ng 3 buwan. Pinag-pray namin ng aking asawa. Kinabukasan, dinala ko sa ospital. Hindi ho sumagot ang Diyos ayon sa inaasahan. After 2 weeks, ipinasok sa ospital para operahan. Ginawa ng x-ray, ako umuwi sa bahay kasi ako ang worship leader the following day. Pagbalik ko nung kinabukasan, ang asawa ko, abot tenga ang ngiti at ang sinasabi sa akin, pinagaling na ako ng Diyos. Honestly, ako, oh, really? Itong buwan na hong ginagamot. Pumasok yung doktor, dala ang 2 x-ray. Sabi niya, ito yung x-ray 7 months ago, ayan yung bato. Ito yung x-ray kahapon, maga yung pinaglagyan ng bato. Hindi ko alam kung asan yung bato. Sabi niya, hindi pwedeng matunaw. 7 months na nating sinusubukang tunawin. Walang nangyayari. Hindi rin pwedeng lumabas. Kasi kung lumabas yan, iiyak ang asawa mo sa sakit. That was 2 weeks after we prayed for her. Hindi pala no ang sagot ng Panginoon. Wait. Pero ito ang problema, ilang beses na ho nakaranas ang aking asawa ng milagro. Pero in 2003, siya po'y nahimatay, nagkikisay. Alam niyo na yung ibig sabihin. Yun pala, meron siyang nocturnal epilepsy. Yun hong nocturnal epilepsy, kaya nocturnal, gabi lang nangyayari. Pag siya ho'y inatake ng epilepsy, wala kang magagawa. Mawawalan siya ng malay tao, sisigaw muna, manginginig, mangingisay, tapos maglalakjo. Pag nakagat ang dila, magdudugo, tutulo ang dugo. Kaya itatagilid mo na lang siya. 2003 hanggang ngayon, 7 beses pa lang naman siyang inatake. Pero the last 3 attacks, 3 buwan na lang ang pagitan, dati 10 taon. And we have been praying for that. We prayed for her. We even asked Pastor Manny to pray for her. And we believe that God has healed her already. Pero one thing for sure, if God's answer is different than what I expected, sabi ho nung mga kaibigan ni Daniel, my God, can, protect us from your hands, O King Nebuchadnezzar. But even if he has not, we will not bow down to your idol. If God's answer is different than what we expected, that will not in any way affect our faith and our trust in God. Because we know that God knows what is best for her. Ang ating hong pananampalataya ay hindi dapat nakadepende sa ating sitwasyon, kundi sa kung sino ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Dapat ba tayo panghinaan ng loob sa ating panalangin? Hindi po. The more we should pray. Bakit? Sabi ng Panginoon, di ba? Unceasingly, pray unceasingly, di ba? Dapat hindi tayo manghina sa panalangin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Hindi ko sinasabing huwag na kayong manalangin. No, hindi po. Marami ng sagot sa panalangin. Dapat talaga tayong manalangin. Ang ating pag-asa ay nandun sa panalangin. Pero dapat din tayo maging bukas. Kasi maraming beses, pag tayo nanalangin, gusto nating diktahan ng Diyos. Di ba? Yan ang ginagawa natin. Gusto nating diktahan ng Diyos. Dapat we should pray persistently.
Kaya lang dapat po tayo maging bukas dahil alam ng Diyos kung anong pinakamabuti. Noong si Pastor Castillo, araw-araw may prayer request. Wala bang nanalangin? Buong abkop nanalangin sa kanya. Pero ang sagot ng Diyos iba. Ang gusto ng Diyos, ang kanyang kagalingan ay panghabang panahon. Nakakalungkot. Ako'y nagtataka sa mga Kristiyano, di ba? Lahat tayo gustong pumunta sa langit. Wala namang gustong mamatay. Lahat tayo gusto ng mahabang buhay. Wala namang gustong tumanda. Ang pinakamalaking market ngayon ay anti-aging. Di ba? Bakit ito nangyayari ito? Okay pa ba, Pastor? Okay lang. Noong 1960s, bago matapos yung end of 1960s, meron hong missionary galing US ang SEND International. Ang pangalan ho niya, Nolan Williams. Dito ho nagsimula yung Nolan Williams Memorial Scholarship Program, NWMSP. Siya ho'y nagmisyon sa Calawag. Iniwan niya yung US nung panahon na yun, hindi ho madaling magmisyon. Sabi ho ni Caroline Balas, pag sila'y sumakay papuntang Pilipinas, 38 days ang barko. Dala-dala mo lahat. So pumunta sa Pilipinas, dala ang pamilya, nagpunta sa Calawag para mag-church plant, pumunta ng Manila, pagpunta ng Calawag, hinarang sa Lucena ng checkpoint at walang dahilan, binaril ng chief of police. Patay. Siguro kung nandun ka, kung ikaw yung pamilya, kung alam mo yung sitwasyon, magtatanong ka, Lord, bakit? Anong nangyari? Bakit mo hinayaang mangyari yan? Mahirap pong maintindihan. Dahil ako doon sa pangyayari na yun, nagtayo sila ng scholarship program. Ito ho yung magpapaaral sa mga Bible schools, ang ABCOP. Few years ago, dumating yung kanyang anak. Bago dumating, nagsabi sa akin. So wala ho akong nagawa. Ginather ko lahat ng scholars ng NWMSP. Ako ho'y nagulat. Yun palang mga kilalang leaders ng Pilipinas, si Bishop F. Tendero, si Ate Sherry, si Pastor Carag, si Pastor James Aberin, yung mga leaders ng iba-ibang organisasyon, galing ABCOP, scholar ng NWMSP. Nung ko lang ho naintindihan, may dahilan kung bakit siya pinabayaang mamatay. His grace is sufficient for us. His grace is sufficient for you. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ng kapangyarihan ng Diyos. Kilala niyo ho si Nick Vujicic. Ano bang basa dyan? Vujicic. Hindi ko talaga ma-pronounce ang pangalan nitong taong ito. Yun ang picture. Kilala niyo ho ba yan? Nakita ko na ho yan ng personal. Nakinig ako sa kanya ng malapitan. Pag siya'y nagsalita sa karamihan ng tao, ilalagay siya, bubuhatin, ilalagay sa ibabaw ng mesa. At doon siya magtatalon-talon-talon. Ang hirap siguro, ano? Pinanganak ka ng walang paa, pinanganak ka ng walang kamay. Ano ho sabi niya? Pero pag tininan niyo ho, ang ganda ng kanyang asawa. Magaling siguro manligaw, talo si Pastor Third. Ay, ang gaganda ng mga anak. Di ho ba? Siguro magtataka ka, paano niya napasagot yung kanyang asawa? Ang hirap nun, di ba? Sabi ho niya, Nick was born without arms or legs, yet he can write. I am truly blessed. I am ridiculously happy. Many times as a child, he prayed for arms and legs. He would have settled for getting one arm or leg. God did not answer his prayer in the way he had hoped. Tama ho yung sabi niya, no? God did not answer in the way he had hoped. Did God answer his prayer? Of course. But not in the way he had hoped. Yet he writes, God used me to reach people in countless schools, churches, prisons, orphanages, hospitals, stadiums, and meeting halls. Even better, I've hugged thousands of people
in face-to-face encounters that allow me to tell them how very precious they are. God took my unusual body and invested with me the ability to uplift hearts and encourage spirits. Alam mo, siguro pag pinapili ka, gusto mo bang gamitin ka ng Diyos pero ganon? Mahirap siguro, ano? Kailan sa pakiramdam mo pinakamalapit ka sa Diyos? Hindi ho pag walang problema. Kapag ikaw ay nasa gitna ng problema. Di ba? The problem is sometimes we don't feel the sufficiency of God's amazing grace because we don't fully trust God. Paul said, when I am weak, then I am strong. Pag kayo'y nasa problema, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Minsan kasi ang problema, hindi talaga yung pagtitiwala sa Diyos. Pag kailangan nyo ng pera, sabihin nyo ang totoo, anong unang naiisip nyo? Manalangin sa Diyos o maghanap ng mga utangan? Pakisabi sa katabi, aminin. Ayun ha? Pag kayo may sakit, anong nauuna? Manalangin o maghanap ng gamot? Wala naman hong problema sa paghahanap ng gamot. Natural lang yun. Kaya lang minsan, panghuli na lang yung panalangin. Di ba? At ang sinasabi ko, kadalasan, hindi natin natutugunan, hindi natin naipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. I think, as I close, we can still thank God for the trials and difficulties. Because God has a purpose for it. At siguro dito ko na lang tapusin, no? When God allows you to face trials and difficulties, that is an opportunity for us to experience God's power and to be closer to God. Ako ho'y hindi naniniwala sa pagkakataon. Ako ho'y naniniwala na lahat ng bagay ay nangyari dahil pinayagan ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito. At salamat po sa iyong mensahe sa amin. Lord, alam namin hindi po kayo nagbabago. At alam namin, Lord, tumutugon kayo sa panalangin parati. Minsan lang, gusto namin kayong diktahan. At minsan, mas marunong pa kami sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo ng buong buo sa kahit anong sitwasyon na hinaharap namin. Salamat po. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.